Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, i-share ko naman sa iyo yung dalawang klase ng kalamansi na meron ako dito sa aking bakuran. Itong nakikita nyo, ito yung unang klase. Actually pareho lang po itong variety ng kalamansi, pero dalawang klase yung pagpapalaki sa kanila. Itong nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag na grafted or budded. Ito yung klase na nabibili natin, halimbawa pag bumili ka, yung maliit pa lang ay meron na kagad siyang bunga. Yan. At ang isang klase naman ay itong pinatubo galing sa buto. So, itong pinatubo galing sa buto, ang ginawa ko lang dito, ako mismo nagpatubo nito. Kumuha ko ng hinog na bunga ng kalamansi. So, itong kalamansi halimbawa, hintayin mo lang itong mahinog, magkulay dilaw, kunin mo yung buto, and then itanim mo siya. Ayan, after a few weeks, sisibol yan. At itong isang ito na pinatubo ko sa buto, ito po ay may 4 na taon na. Nasa container din siya. Ano ba ang pagkakaiba ng kalamansi na pinatubo sa buto, galing sa buto, at yung mga budded at grafted na tinatawag? Well, ang pagkakaiba po niyan, itong mga grafted or budded na kagaya nito ay wala po siyang tinik sa sanga. At gaya ng sabi ko, maliit pa ay nagbubunga na. Kasi po, sa grafting or budding na tinatawag ay kumukuha sila ng sanga doon sa sili doon sa kalamansi na namumunga na at ikinakabit nila doon sa katawan ng rootstock kung tawagin, yung pong tumubo sa buto. But anyway, marami pong video tungkol sa grafting and budding na pwede nyo panoorin sa YouTube. So, itong mga grafted or budded na kalamansi, wala po yan kayong makikitang tinik. At kung magkaroon man ng tinik yan po ay manggagaling sa mga sanga na tutubo sa ilalim. Yun po yung sprout na dapat pinuputol kaagad. Okay, so yan po yung grafted at budded. Wala po yan tinik sa sanga. Unlike yung mga pinatubo natin sa buto, makikita mo yan ay merong mga tinik. Kagaya niyan. Yan. May mga tinik po yan. Ito, may tinik yan. At pati sa ibaba, ito po, mga pinutol ko na lang yung mga tinik niyan. Kasi pagka ililipat ko siya, hawakan ko, ay syempre matutusok ako, kaya pinuputol ko yung kanyang mga tinik. So yun po yung malaking difference nila. May tinik ang mga pinasibol galing sa buto. Isa pang pagkakaiba nila ay matagal bago magbunga ang kalamansi na pinatubo galing sa buto. So itong nasa akin dito, 4 na taon na po ito at ngayon pa lang siya nag-uumpisang mamulaklak. Yan. Yan. Yung iba po nito, pwede pang abutin ng 7 taon bago mag-umpisang mamulaklak. At pagka nagbunga siya, hindi tayo makakasigurado na yung bunga niya ay magiging marami halimbawa or malalaki. Kasi po, ang mga kalamansi na pinatubo galing sa buto ay hindi stable kung tawagin. Kaya hindi ka makakasiguro kung maganda ang kalalabasan ng iyong pagtatanim galing sa buto. Kaya naman karamihan po sa atin, pag gusto magtanim ng kalamansi sa bahay, ay bumibili na lang sa mga nurseries, garden centers, ng mga maliliit pa lang ay may bunga na. At doon sigurado ka na magbibigay ng maraming bunga ang iyong kalamansi. Well, at the same time, syempre, pwede ka pa rin namang mag-eksperimento. Kagaya nitong ginawa ko dito, na itinanim ko siya around 4 years ago. At ngayon pa lang siya nag-uumpisang mamulaklak. Ayan. Actually, kaunti pa lang. At ito, sana ay magtuloy na maging bunga. Ayan. Para naman magtuloy na maging bunga, kailangan po na alagaan natin sa fertilizer ang ating kalamansi na nakatanim sa container. Kasi sa atin aasa yan pagdating sa kanyang nutrition, pagdating sa kanyang pagkain. So kagaya nito na pinatubo ko lang galing sa buto, ito ay regular, pina-fertilize ko ng complete fertilizer. Yung complete fertilizer, yan po yung tinatawag na triple 14 or triple 16. Meron pa nga yan, triple 18. At mabibili mo yan sa mga agricultural shops at pati na rin sa online. Lazada, Shopee, halimbawa, may mabibili ka niyan mga triple 14, triple 16
or complete fertilizer na tinatawag. Yun po yung kumpleto na kailangan ng halaman mula sa kanyang pagpapalaki hanggang sa kanyang pagbubulaklak at pagbubunga. Pero kung gusto mo naman ay agad na magkaroon ng bunga ang iyong kalamansi kahit maliit pa lang, ay ang advice ko dyan, bumili na lang tayo sa mga plant nurseries. So dito sa akin meron akong 4 na grafted or budded. Actually karamihan po na nabibili natin budded yan. So 1, 2, 3 at ito pa yung isa na nasa malaking container at ngayon ay namumulaklak na rin at the same time ay nagbubunga. Ang kagandahan po sa mga ganitong budded na kalamansi ay pwede siyang mamunga whole year round. Kung tumigil man niya, sandali lang, pero kadalasan meron pa rin siyang bunga. Basta alagaan mo lang siya sa mga pataba. Yung pataba natin, pwede rin po ang organic. Pero mas maganda kung sasamahan natin yan ng mga inorganic fertilizer, kagaya nga ng complete or triple 14. So, ano ba yung type mo? Gusto mo ba magtiyaga na magpasibol ng kalamansi galing sa kanyang buto, or bumili na lang tayo ng papakinabangan na kagad, kagaya nitong nasa akin? Well, ito namang nasa aking container, ano po, yan, kagaya ng isang yan, ito po ay may 5 taon na sa akin, mag-6 na taon na yata, yan, na nakatanim sa container. Kagaya din ng isang yon at itong isang ito. Pag tinanim mo siya sa malaking container, kagaya nito, ano po, yung timba ko, around siguro ito mga 15 gallon ang capacity niyan. Ayan, mas mabulas, mas malaki yung kalamansi. Pero kahit naman sa maliit na container na kagaya nito, na around 3 to 4 gallon lang ang capacity, ay pwede ka pa rin bumuhay ng kalamansi. Yan. Marami siyang magbunga, basta alagaan mo lang sa pataba. Pero ito, still under observation sa akin. At natutuwa ako na itong aking pinatsibol galing sa buto ngayon ay nagbubunga na. So, yan po ang 2 klase ng kalamansi na nandito sa aking bakuran at inaalagaan. Pinatubo sa buto at itong mga budded na kalamansi. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!